Welcome to Ship and Stir. My name is Alpine. I'm Joey. And we have a special episode again today, Joey. It's Father's Day special. Happy Father's Day. Happy Father's Day sa dad and husband mo. Sa lolo mo. Kuya mo hindi pa, no? Uy, father na siya. Father na rin siya. Parang 3 months old na yung Pamangkin. Happy Father's Day sa kuya. Yeah. So today, it's a different kind of love kapag galing siya sa man of the house, yung tatay. Kasi iba yung love nila. Expected na natin yun sa mom na mamahalin tayo, care, nurture. Pero kapag yung dad yung nagbigay nun, parang di ba? Tough love ba? Hindi naman, medyo kapag ang dad ang nagbibigay sa atin ng love na ina-expect natin na manggagaling usually from mom, parang iba yung tama sa puso nun. So today, we will be having a father's love, the lessons, the laughter, and the legacy. Legacy? Yung tatay naman legacy. Oo. Parang tanda na legacy. Uy, papatanda na talaga tayo. So, sa segment 1 natin, what we will be discussing. What makes a father special? Being a father isn't only about providing for a family, it's about showing up. Pero mostly, yung pag sinasabing tatay, parang kaakibat nun is provider. Provider ka lang. O, kawawa naman sila. Diba? No? Actually, it's about not only providing for the family, but yung importance na lagi kang nandyan para sa pamilya mo. Sometimes you don't need to earn a lot of money to make your family happy. Kapag nandyan ka for them, showing up for them, ibang klaseng pagmamahal yung laging nandyan yung tatay ko para sa akin. Laging nag-chill yung tatay ko para sa akin. What is i-share mo naman yung experience mo, yung relationship nyo with your dad. Okay naman yung relationship namin. Basta nalala ko lang, I had this memory with my dad. Like, alam mo yung Superman, which I also do with Adika right now. So, nakahiga ako sa kama. Tapos, ito yung paa ko, yung legs ko. So, yung chan nila, nandun sa paa ko. Tapos yung Superman. So, naalala ko pa rin, I mean, vivid memory ko siya na laging ginagawa yun ng tatay. Mga ilang taon ka? Elementary ako na siguro mga 5, 6 years old. So, I was really happy kasi syempre kapag bata ka, pag nasa taas ka, parang you trust lahat. I mean, trust mo ano ba yung trust sa Tagalog? Tiwala mo. So, na hindi ka mahuhulog. Oo, na nandyan siya lagi. Or sasaluhin ka niya. So, yun yung parang laging nakatatak sa isip ko pag pinag-uusapan si Papa. Oo. So, it's about encouragement when we fail. Nagkakaroon ka ba ng ganon from your dad? Yung parang, kasi sa akin, kaya siguro ganito ako ka-strong, yung encouragement sa tatay ko, sobra-sobra. Feeling ko sobra-sobra. Yung, pag sinabi ko, gusto kong gawin to, tatanungin lang niya ako, tingin mo, kaya mo? Tingin ko, kaya ko. Sige, ikaw nang bahala. Ganun siya. I think ganun yung mga tatay, parang sobrang konti lang na man of few words. Man of few words. Pero kapag nagbitaw sila ng salita, sobrang bigat. Alam mo yun? Tapos, alam mo, nakita ko yung pride ng tatay ko sa akin, nung simulan kung saan ako nanggaling, Kalulot Elementary School, or now, Kalulot Integrated School, tinatawag na nila ako para magbigay ng speech pag graduation. Tapos, yung tatay. Oo, nakailan na ako, mga 3 beses na. Baka nagsawa na nga yung Kalulot sa akin nun. Huwag kayo magsawa. What happened is, yung tatay ko, alam mo, nandun lang siya sa labas ng gate ng school. Hindi siya pumapasok. Nandun lang siya, nakatingin lang siya, tapos nanonood lang siya. Tapos, pero kapag napatingin na ako sa kanya, alam mo, nafe-feel ko na kung gaano siya ka-proud. Tapos yung pride niya na kahit, di na ako papasok, dito lang ako. Ay, yung parang, yung sa mata lang niya, no? Hindi siya nagsasalita, pero feeling ko sa mata niya, sobrang proud niya. So, yun yung hindi ko makakalimutan kapag tinatanong, proud ba yung tatay mo sa'yo? Hindi siya magsasalita. Pero every time na meron akong speaking engagement, nandun siya sa labas ng venue. Present siya lagi. Oo, hindi siya papasok. Basta kung di ka pumasok, sige, kaya mo na yan. Baka ma-distract ka pa pag nakita mo. Pero nakikita ko rin naman siya sa labas. So, yun yung meron na banding kami. Pero super close kami para lang kaming, alam mo yun, tropa lang kami. Kasi growing up, kaming dalawa lang. How about, Happy Father's Day din sa mga single dads. Ang tatay ko, single mo, dad. Diba? At alam mo, hindi na siya nag-asawa, no? Tinanong mo ba bakit?
Ay, pinipilit na namin siyang mag-asawa. Sige na, magligaw ka, mag-asawa ka. Basta't maayos naman yung mapapangasawa niya. Hindi na talaga. Siguro talagang one true greatest love niya yung nanay ko. Nanay mo. So, a father's love can be quiet. Expressed not through words, but through actions. No? Meron ka bang isang experience sa dad mo na hindi siya masalita, pero through actions, binibigyan ka niya ng super support? Nalala ko nung ako, grade 3 yata ako nun, or grade 4 or grade 5. Basta within those years. Kasi merong parang camping sa school. Kailangan mong meron kang cardboard. Kasi hihiga ka sa sa lapag. Kasi buong school yun eh. So, ang ginawa ng papa ko is, nagdala siya ng cardboard na malaki. Yung parang sa balikbayan box. Tapos, may sleeping bag ako para hindi malamigan yung likod mo. So, parang, looking back, nung bata ako, parang okay, ganyan. Tapos ngayon, sabi ko, ay, ang laking impact pala nun. Kasi, paano kung wala akong cardboard, di mo kakasipit. Oo. So, ang dami nilang ginagawa na hindi natin masyadong naha-highlight. Kasi mas siguro dikit sa mommy yung mga children. Tapos, pag nakita mo, babalikan mo na pag tumanda ka na, ay, yun pala yung way of caring ng tatay. Hindi pala natin naiintindihan noon. Nung bata pa tayo. Yes, true. Ito pa, kapag nag-work sila, early mornings, the long work days, minsan wala silang day off. Pag Sunday, nagtatrabaho pa din sila. The worries that they keep to themselves, the dream that he sets aside to help his children achieve their own dreams, no? Siguro kahit naman sino magulang, yun yung pinaka-dream nila sa mga anak. Una sa lahat, lalo na Filipino tayo, yung education. Dapat laging makatapos ka sa pag-aaral. Kakayod. Parang lagi nilang sasabi na hanggang nandito ako, susuportahan kita, hanggang makagraduate ka, nandito ako. Which is nice. Hindi lang dahil tatay mo siya, pero saka hindi lang dahil obligasyon niya yun. Mo yun. Pero dahil mahal mo ito. Diba? So, may ibang klase ng pagmamahal yung mga father, hindi ba? So, ngayon na, biglang bumabalik sa akin, narirealize, nga, no, hindi man sila ma-showy na I love you. Never sila nagsasabi ng I love you. Or nagkikis, hindi nila masabi-sabi yun. Pero, sabi ko sa asawa, ba't ka mo siya nag-I love you? Tapos, alam mo, medyo natuwa ako, saka na-touch ako, yung sinagot niya sa akin. Like, kasi kapag lagi kong sinasabi yung I love you, mawawalan ng meaning. Sabi ko, okay. Bakit ko nag-express? Pero alam mo, yung asawa ko hindi siya expressive. Parang minsan hindi niya masabi-sabi yung I love you either to me or Thea. Nung nakasama na niya ako at lumalaki si Thea, parang nadala na niya yung pagdating niya sa anak namin. Doon niya na-express palagi yung I love you, Taze, I miss you, Taze. Pero sa akin, never niyang sasabihin yun. Oo, diba? Ba't ganun mga lalaki? Hindi ko nga rin alam eh. O yung mga husband naman dyan. Guess natin sila. And you know what? Sinasabi ko, ikaw, ang tapang-tapang mo. Binubos-bos mo ako. Yung nagbo-boss-boss siya sa akin. Pero alam mo, kay Thea. Under siya? Kay Thea siya nagsusorry. Kay Thea siya, hindi ko alam because siguro dahil bunso or alam mo na, babae. Nakuha ni Thea yung kahinaan ng daddy niya. Si Adika ba? Kasi maliit pa si Adika eh, no? Hindi pa masyado. Pag nakalaki-laki na yung si Adika, mga 5 na siya, 6. Susuko na yung si... Pero nakikita ko, strong yung personality ni Adika. Ni Adika. Pag ayaw niya. Sa magdadabog siya. Parang kamukha mo. Nanggaling sa Maldita kasi. Maldita. Hindi yung lola niya. Lola talaga. So, any lesson, sa reflection stage tayo. Think a lesson that your father taught you. At ano yung pinakamalaking impact nun sa buhay mo? Bilang ngayon, as matanda na tayo. I think more on education kasi lagi niya sinasabi na dapat makapagtapos kayo ng pag-aaral para mas madaming opportunities yung makuha or mapunta sa inyo. Tama naman yun. Which is true naman. I mean, tayo, both may masters tayo and nakatapos from the same university. So, malaking impact talaga siya na importante talaga ang edukasyon. I think every Filipino naman ganun. Laging education tayo. Ay, naalala ko yung kinukwento mo dati, like, from education to employment.
to Pero implement. not an entrepreneurship. Oo, 'di ba lagi siyang E to E, pero nawawala yung entrepreneurship. Actually, E to E to E, yun eh, 3 E dapat yun. Kaso natatigil na tayo sa employment kasi okay na tayo basta't meron tayong magandang work or stable na trabaho sa Pilipinas. Which is, hindi ko naman sinasabing mali yun, pero parang kung gusto mo pang mag-progress in life, subukan mo rin kasing negosyo. So, yung tatay ko wala rin ganun. Yung hindi niya iniisip yung, hindi naman niya iniisip na magnegosyo ka or anything. At wala rin siyang alam sa mga pinaggagawa ko dito. So, pag umuwi ako, hindi ko rin naman sinasabi sa kanya. Kapag nagkukwento ako sa kanya, laging okay ang Qatar, okay naman ako dito. Hindi ko na para sabihin pa kung ano yung mga struggle ko dito. Pero minsan magtatanong siya, oh, kumusta ka? In Kapampangan, because we are Kapampangan po. Oh, kumusta ka? Ganun siya. From out of saan man yan nanggagaling, pero alam ko, deep within him, nararamdaman niya pag may mabigat akong pinagdadaanan. Biglang magpop-up yung, magpapatawag siya. I think, yun eh, father-mother instinct. Oo. Stories of fatherhood tayo. Let's share a few stories that capture the spirit of fatherhood. So, we have already our memorable day, yung sino-Superman ka niya. Parang, i-Don Sulueta mo ako. Si Daddy, i-Superman mo ako. Tatay ko siguro, ang banding namin, ewan ko food talaga. Pagkain talaga. Mahilig talaga siyang magluto. Okay. Kapampangan talaga. Oo, sobra. Tapos kapag uuwi ako sa kanya, kasi especially nung college, nagtumira na ako sa Angeles City. Nag-dorm ka sa Angeles? Oo, kasi nag-work ako sa munisipyo doon, sa City Hall. So, pag umuwi ako ng Saturday evening, Sunday morning, sigurado yun, ang sarap ng almusal. Uy, pumunta ka na dito, kumain ka na. Tapos, native, as in mga native na manok. Minsan may bibe, minsan may, pati nga yung mga manok na panabong, minsan niluluto niya, or anything. Pwede niluto yun? Pag natalo sa sabong yun. Wawa naman yung manok. Hindi naman. Pero alam mo, magaling siya sa pinaupong manok. Okay. Pero nilalagyan niya dahon ng sampalok kasi may lemongrass ba yun? Meron. Yung bahay namin kasi nasa ilalim siya ng malaking puno ng sampalok. Okay. So, yung tamarind na bunga is matamis. Yun yung mga, noon nga nag-OJT ako sa ABS. Hindi ka nag-OJT? Hindi, sa probe ako nag-OJT. Sa GMA? Hindi, kasi independent siya. Okay. Nag-show siya sa ABS noon. Pero independent media siya. Ako naman, Oo. Ako naman, nandito ako sa ABS. Pagbabalik na ako ng Quezon City, ang dami kong bitbit na pagkain. Baon for, 1 week? More than 1 week. So, in-freezer mo lang siya? Oo, meron namang ref dun sa tirahan namin ng mga kaklase ko. So, yun yung hindi ko makakalimutan. Tsaka yung nagpapahatid. Kasi may mga kaklase pa nun ako, yahatid pa sila sa bus station, ganyan. Ako, ayoko magpapalit. Bakit? Naiyak ka? Naiimo ako. Naiyak ka? Oo, tas parang 1 week lang naman, gano'n. Kasi sinasabi niya, delikado sa Maynila, huwag kang pakatiwala, hindi ka gaya sa Pampanga, ganyan-ganyan. So, yun yung mga concerns niya. Silent sacrifice of your father. Can you remember anything? Kasi yung tatay ko, simulat sa pool, nagtatrabaho Hanggang ngayon naman Though, kami hindi kami buong pamilya. So, may ibang pamilya na siya ngayon. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin siya. So, kahit nung nag-masters ako sa Diliman, sa UP Diliman, nung first year, siya yung nagbabayad ng tuition fee ko. Which is very big. Matanda ka na nun, kumikita ka na nun. Napakaswerte mo. Napakaswerte mo. Sobrang thankful pa rin ako kasi hanggang doon, sinusuporta niya ako. Pero siya din naman nag-push na, sige, mag-aral ka na mag-aaral. Mabait din naman si Daddy. Minsan kasi, hindi porke hindi nagtagumpay yung buong pamilya, ibig sabihin masamang tao na sila. Siguro meron lang silang mga pinagdaanan sa buhay. True. Tapos yung mga choices na napili nila ay hindi para continue together as one family. Kagaya mo, hindi rin naman buo ang pamilya ko, pero never kong naramdaman na kulang ako. Kulang, di ba? Okay lang naman. Sa amin kasi, magaling drugs. Magaling din kasi yung nanay mo. So, let's give that to tita, your nanay. Saka din sa mga magulang na single mom na tumatayong bilang magulang. Father, bilang tatay din. Oo. So, here,
Sino ang tatay sa buhay mo? Ano ang tatay sa buhay mo? Alam mo, ano ako Bigyan mo ako ng one word. Magbigay tayo ng isang description. Feeling ko nasa college ako ulit lang. Yung first letter ng pangalan mo, dapat may adjective. May adjective. Diba? Pwede rin. First year college. Ano kaya yung may associate mo sa dad mo, sa father mo? Tatay ko, ano ba? Ikaw muna, wala akong maisip. Ako siguro is, ang dami kong pwedeng sabihin, pero siguro yung pinaka-ultimate na i-share ko is sacrifice. Sacrifice. Oo, kasi kung halimbawa, ipinanganak na ako, tapos nawalan ako ng nanay, iniisip ko, ano kaya yung buhay ko? Sino kaya ako if ever na may bago akong nanay? Tapos nagkaroon ako ng mga kapatid. Impluwensya to ng drama ko, yung mga teleserye ko eh. Hindi, you will never know. Ano kaya magiging trato nila sa akin? Makapihin ka. Paano kung sila naging successful yung family nila dun sa magiging pangalawang asawa niya? Malaleft behind ba ako? And I remember the interview of Casey Concepcion. My mom, meron siyang family. Yung dad ko, may family. Sabi niya, naiwan ako sa gitna. Ay, naalala ko yun. Pero hindi ko napanood yung buong video. Oo. Sabi niya, naiwan siya sa gitna. Parang siya yung walang buong family. So, masakit yun ha. At saka, as a bata, paano mo i-heal yun? Paano ka mag-heal? O ano ngayon ang dad sa'yo? Kung sacrifice sa akin, ikaw ano? Provider lang talaga kasi ang tatay ko, nandyan lang siya lagi. I mean, never siya, although hindi siya physically present, pero nandyan lang siya lagi. Is he a critic? Is he a cheerleader? Kakampi siya? Kaaway? Kakampi siya. Kasi ano yun? Daughter's favorite. Ano yung father's girl? Father's girl. Kasi ikaw lang mag-isang babae. Ako lang kasi mag-isang Ako naman, siguro, ang tatay ko ay wala talagang supporter siya. Ayan, sacrifice supporter. Di ba? Doon minsan may mga tampo ako sa kanya. Joke lang yun na, wag mo seryosohin. Normal lang yun. Makita niya to. Hindi, normal lang yung nagtatampo tayo minsan sa mga father natin, no? Pero siguro, pag tumanda ka, eto na nga, hindi ko na masyadong naiisip yung ganon. Next one is celebrating Father's Day today. Father's Day is more than a date on the calendar. It's an opportunity to say thank you. Pero kadalasan hindi masyadong sineselebrate ang Father's Day compared sa Mother's Day. Kasi hindi rin natin nino-normalize yung nagbibigay tayo ng flowers sa mga father, ganyan, parang pambabae lang naman yun. Kinuwento ko nga sa asawa. Flower has no gender. Diba? Oo nga. Kinuwento ko sa asawa ko na, Father's Day sa second week of June, Sunday. Tapos sabi niya, anong gusto mong gift ka ako? Sabi niya, wala. So parang, typical na lalaki na, wala, ano lang. Okay lang, oo. Parang ayaw nila ng celebration. Yes. Dahil sa manhood ba nila yan? Pero alam mo, simula siguro nung naging asawa ko ng husband ko, parang natuto na siyang mag-celebrate ng mga occasion. Naging thoughtful na siya kahit papano na, let's celebrate this. Isa-celebrate namin. Talaga. Tapos natuto na rin kaming mag-exchange gift. Kasi alam mo ako yung love language ko, giving gift and giving gift. So parang ngayon nakukuha na niya kahit papano. Okay. Ganun din naman sa husband ko. Pag like sa birthday, ganyan, pero pag Father's Day, ayaw niya talaga. Ayaw niya talaga. If you will be given a phone today, bibigyan kita ng telepono. Joey Lee, I'll be giving you the phone. And I would like you to talk to your father. I'll be giving you 30 seconds. Oh my God. I'll be giving you 30 seconds, maximum 1 minute. I would like you... Bakit mo ako pinuput on the spot? Hindi. Normal lang yan. I would like you to... Ang arte. What do you think? Yung mga na-mismong opportunities para sabihin sa dad mo, can you say like something to him? Like, yung pinaka-special na pinakagaling sa puso mo na hindi niya palaging naririnig. Naiyak ako, nakakainis. Ayan na. Tinamaan ako dun sa, na yun, Mother's Day. Ngayon, tatamaan ka sa Father's Day. Kasi ako, ewan ko, I have no words for my dad. Pero, gusto ko nang sabihin na mahal kita, ganyan. Nakakainis ka. Wala pa man din akong tissue. Naiiyak ka din ako.
Kasi alam ko, we're not a perfect family, broken family kami. Pero, throughout the years, kahit ngayon na may nananay na ako, may isa, tapos may asawa ko, parang sinasabi lang niya lagi sa akin na, nandiyan lang ako lagi. Nakakainis ka. You know what? Yun yung kinagandahan, no, sa mga tatay. Sometimes, we don't know that, paano ba yun? Naakala mo wala lang. Pero, nandun naman pala talaga sila para sa atin. Regardless kung broken family tayo, kung buo yung pamilya natin. Minsan nga, buo yung pamilya pero hindi nila parang nararamdaman na nandiyan yung tatay nila. But I'm so happy for you na lagi mong sinasabi that your father is always with you. And for you na isusupport ka niya all the time. And Kakainis to. ako, pag tinawagan ko, sasabihin ko sa tatay ko, hello, Tam is tatay, Tatang, Tang, happy birthday. Uminom ka ng gatas, uminom ka ng gamot, lumabas ka naman sa bahay at nang maarawan ka. Thank you at mahal kita. So, wala na kami sa masyadong dramatic na portion ng tatay ko. Kasi lagi ko naman nasasabi sa kanya sa lahat ng oras na makita ko siya or opportunity with the call. At alam niya kung ano yung relasyon namin. O, wag ka nang umiyak. Naiyak tuloy ako. Kasi na tayo, oh my God. At least yung, like, you're so happy na masaya ako para sa'yo na kahit na hindi siya buo, may relasyon ka sa tatay mo. Yun yung importante. That's the most important. At ibigay natin, oy daddy wag kang magalit sa akin. Kailangan natin ibigay yung credit kay mommy. Kasi ang dami pong nanay na kapag naghiwalay na sila, kung ano-anong masamang sinasabi sa mga tatay. Like, normal naman kasi. Wag na ganon. Kasi whether you like it or not, hindi mo naman mailalabas yung anak mo kung wala yung tatay. Okay. How about the segment number 4 tayo? To honor remarkable fathers. Okay. Oo, ano natin to. Gusto ko lang siyang i-share kasi nakita ko nung he passed away, ang dami talagang Pilipino na pumunta dun sa supermarket para mag-abot ng pagpupugay nila sa taong to. So we have Abdul Razak Muhammadi, also known as Abu Nader or the Philippine supermarket owner in Dubai, UAE. Nakaraang linggo or last May po pumanaw siya. Okay, ba't siya pumanaw? Hindi ko na nakuha yung details pero matanda na kasi siya. So dito po nakita natin na ang dami niyang Filipino kababayan natin sa Dubai na nai-uplift niya yung mga buhay nitong mga kababayan natin. Nagbukas siya ng mga Philippine supermarket. Napakadami yata ng branch nun. At Pilipino lahat yung kinukuha niyang staff. Ang galing. May employment ng mga Pilipino. Oo. So, tinawag siyang Ninong ng Bayan sa Dubai. Oo. Nice. Ito po siguro for those who are living in Pampanga, specifically in Angeles. Sumikat labas din ng to. Holy Angel. Nakikita ko siya nung diba, nung college tayo. At saka dun sa simbahan. Simbang Maragul. Simbang Maragul, sa Holy Rosary. Si Lolo Paps from Angeles City, ang pangalan po niya ay Angelito Gino-Gino. Gino-Gino? Oo. Okay. So, we also know him as Lolo Pops. Kasi nagbebenta siya ng lollipop. Pero hindi po yung lollipop na, typical na lollipop. Yung malaki. Yung lollipop na may naka-circle na gano'n, paikot. Yung typical sa mga tindahan. So, June 2024, as per my research din, he passed away po 75. At the age of 75. Sino pa ang ibibigyan natin ng pugay, Jo? Madami, like farmer fathers, drivers, vendors, cleaners, construction workers na nagtataguyod ng mga anak nila para magtapos. Ang daming balita ngayon sa social media. Oo. Ano yung mga driver? Pati yung mga magsasaka. Nakita mo ba yun? Nung nakaraang graduation, umaten yung mga bata, nakabihis ang bata, nakakuha ng medal, ang nagsabit sa kanya, yung isa, tatay niya, nakapaa. Walang maayos na damit. Pero makikita mo, dun sa smile ng father niya, how fulfilling it is. Kahit mahirap yung trabaho sa bukid, konti lang ang kita. Maybe even yung bata, na-feel niya na mahirap yung buhay namin. Pero nung inakyat niya yung tatay niya sa stage at nagpasabit siya ng medalya, naku, lahat ng nanonood, nag-iiyak. Pati nga ako, naalala ko lang yun, naiiyak din ako. Oh my God. Oo.
Yun din yung Wala. ano kasi tawag doon, yun yung nagpaiyak din sa akin nung una kong graduation speech na speaker ako Sa ano yan? Sa sa Kalulud? Kalulut. Tapos sabi ko sa mga bata, kasi maliliit pa lang sila, yung unang pinagkatiwala sa akin, yung mga moving up from daycare, I mean kinder, mag-grade 1 sila. So, hindi ako pwedeng makapag-share ng medyo malalim kasi Oo. mga chikiting to Oo. mga to. So, what I did is, I shared simple lesson na pag binibigyan kayo ng pera, toys, magandang damit, masarap na pagkain ng mga magulang nyo, you just need to be thankful at hindi kayo hihingi pa ng more. Oy, Thea, watch this, ha? And then, sinabi ko na, alam mo, nung bata ako, ang hirap ng buhay, kakilala niyo yung tatay ko, sabi ko, kasi naglinis din ng school yung tatay ko sa Kalulot, kakilala niyo siya bilang bapang OG, gano'n. Okay. Tapos yung mga bata, kilala nila. Si Okay. Lolo, si Tito, ganun sila. So, tapos hinahanap nila Sa crowd? crowd. Nandun siya sa likod ko. Tapos alam mo yun, nakita mo na kahit papano, ilang taon yun? 6 years old? Maximum 7 years old? Nagbibigay ka ng lesson na life is tough, pero dahil nandyan yung mga father, mother natin, hindi natin nararamdaman na mahirap ang buhay. Doon babalik ang swerte ninyo. Pero yung mga bata na nasa bukid, na nasa bundok, mahirap ang buhay, pero kinakaya nilang magtapos, walang reklamo. Kayo, konting init lang, walang aircon, reklamo na tayo, no? Yung mga nasa city. So, ang daming lessons nun. Saka dapat lagi kang grateful for whatever you have. Hindi yung, kasi sinabi ng kuya ko before na, alam mo yung inggit, nagsa-start yan kasi kinukumpara mo ang sarili mo sa ibang To tao. others, yeah. Pero kapag ina-appreciate mo lang kung anong meron ka ngayon, mas magiging masaya ka. Totoo History, yun. diba? So, yung mga stepfathers din, no? Yung mga Oo. nagpakatatay sa mga hindi naman talaga nila dugo, hindi nila tunay na anak, pero nandyan sila para sa mga bata na hindi nanggaling sa kanila. Kudos po sa inyo. Hindi madali yun. Happy Father's Day. Eto, the greatest love, hindi lang ang father, hindi lang ang mother. Tandaan mo yung grandmom, si grandma, tsaka si grandpa, iba din ang pagmamahal. Diba? Napansin ko yan kay Adika. Oo. Like, bakit ba? Kahit sabi ng asawa ko, nung ganyang edad ko, hindi naman ganyan ng parents ko, pero pag sa apo nila, lahat. Yung tatay ko, yung pension niya, magsisave siya kapag alam niyang darating si Thea. Pero ako, hindi niya ako mabigyan nung bata. Iba talaga yung treatment. May unfair treatment sa anak. Tapos sinabi na niya talaga sa akin, uy, wala kang aasahan na mamamana sa akin. Hindi naman ako humihingi. Sabi ko, kasi bibigay ko lahat sa anak mo kung may maiiwan daw siya. Sabi ko, ibigay mo kung kaninong gusto. Galing sa puso mo yun. And I hope any final words? Happy Father's Day. Naubos na sa iyak namin, guys. Pero saludo po kami sa lahat ng mga tatay, single dad, stepdad, grandfather. Without you, hindi naman magkakaroon ng mga kids. Oo. At saka, ganun na rin sa mga, ibang way, ibang form sila, pero tatay sila. Pwedeng yung hindi galing sa kanila, hindi nila pwedeng in-adopt nila, o kaya naman pwedeng mga pamangkin nila na nawalan na ng parents, tapos sila na yung naging guardians. Yes. Salute to all of you guys, to every father listening today. Thank you. We would like to say thank you for all the sacrifices, strength, and guidance. We appreciate you po. We appreciate you from Shift and Stir. Happy Father's Day to all amazing fathers around the world. Again, this is Shift and Stir. Bye!